Hey guys, what's up? So ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Kayo po yung nanonood sa aking vlog. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at sa aking YouTube channel at Win TV Vlog, ang pambansang batang kalye. At higit sa lahat, huwag niyo pong kalimutang mag-follow sa aking Facebook account, ang Erwin Ibanez. So for today's video po, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa mga nakaraang issue ng ating bansa. So gusto lamang po natin magbigay ng ating pananaw sa mga nangyayaring kaguluhan sa ating bansa na maaring mauwi sa isang tinatawag nating constitutional crisis. So disclaimer lamang po sa mga DDS or kahit anumang political party na kayo ay nabibilang. So this is not about you, this is about us. So noong mga nakaraang buwan po kasi is nag-file po ng impeachment complaint ang ating prosecutor laban po sa ating Vice Presidente na si VP Sara Duterte. So, apat na impeachment case nga po ang na-file sa kanya at yung tatlo po is hindi po na-aksyonan. Tapos, ang nag-proceed po at na-transmit sa Senate ay yun pong pang-apat na case na final sa kanya. At base po sa context ng impeachment, nakasaad po dyan yung tinatawag nilang forthwith. So, ano nga ba itong forthwith? So, in other words, immediately. In Tagalog, agad-agad. So, pero sabi nga po ni Senate President Jesus Escudero na hindi nila mamadaliin ang impeachment case ni Sara Duterte. So, kasi ang paliwanag niya nga is naka-break ang session ng Senate tapos magkakaroon pa ng midterm election. So, may mga nakasaad din po dyan sa saligang batas na pwede tayong magkaroon ng tinatawag na special session kung hihilingin po ng Pangulo. Kumbaga kung hihilingin ng Pangulo itong special session na to. At ang sabi man naman po ni Pangulong Bongbong Marcos ay magpapatawag lamang siya ng session kung mismong si Senate President Jesus Escudero ang magre-request nito sa Presidente. Ngayon, ayaw po ni Jesus Escudero at sabi niya nga po ayaw niya madaliin ang impeachment case. So, yun nga, moving forward and to make the long story short, pinatapos ang eleksyon ng midterm and majority nga ng nanalo sa mga senators ay tatawagin nating Duterte senators kasi mga pro-Duterte sila. So, crucial yan sa impeachment kasi ang kailangan nga para ma-impeach si VP Sara is 16 out of 24 senators or 2/3 ng mga senator. At ang kailangan naman ni VP Sara to acquit dun sa impeachment case is 9 senators. So, at kung susumahin natin yung mga senators na pro-Duterte, ay lalagpas talaga sa 9 na i-acquit siya. So, doon pa lang masasabi natin na ma-acquit at ma-acquit ang kaso ni VP Sara regardless if credible or hindi ang ebidensyang ipe-present ng ating mga prosecutor. Pero sige lang, importante magkaroon ng trial. So, yun yung pinaka-importante. Para makita rin ng ebidensya at baka sakaling mabago yung mga isip ng mga ating mga senador, yung desisyon nila kapag nakita nila na credible ang evidence. So, dosuntok sa buwan. Pero, para sa mga prosecutor, it's better to try than never. So, parang yan. So, ito po ay, yun nga, nanumpa na nga yung ating mga senador na magiging senator judges. Tapos bigla namang lumabas yung decision ng Supreme Court na declared na unconstitutional ang article of impeachment ni VP Sara. Kaya walang impeachment na magaganap at makakahinga talaga ng maluwag ang ating mga senador kasi hindi sila malalagay sa alanganin sa pagdedesisyon kasi nga political exercise itong impeachment. So yan ang iniiwasan ng mga senador kasi masisira sila sa mga political parties. So kaya nga ang nangyayari po is hindi imposibleng magkaroon ng tinatawag natin constitutional crisis dahil nga sa iba't ibang interpretasyon or conflict sa function ng government about political constitution. So, bilang Korte Suprema, of course yan ang pinakamataas pagdating sa batas at susundin naman talaga ng lahat yan. Subalit, ang gusto lamang ng lahat ay dumaan din sa due process. So, kumbaga papatayin din naman ang impeachment case na yan kapag humusga na ang mga senador. Kaya lang, hindi pa man nagsisimula ang paglilitis, tila ba hinaharang na or sinintensyahan na agad ng ating Korte Suprema. So, wala pa man yung presentation ng mga evidences ay nandyan na yung parang desisyon. And of course, napakagulo ng sistema ng bansa.
So minsan nga may nagsabi sa akin noon, naalala ko leave it to the lawyers. So in some point tama naman, leave it to the lawyers, sila higit na mas nakakaalam kung ano yung batas, ano yung sinasabi sa batas. And ang problema lang, mas worse na nangyayari is kapag kasi nanghihimasok na tayong mga hindi lawyer, kasi nga alam natin na sino yung nakakaalam ng batas, and problema ay minamanipulan nito ang batas, at yun nga, ginagamit nila yung kamangmangan ng bawat Pilipino at yung kakapusan sa pagkakaintindi sa batas para paikutin ang batas. So something ganun yung nangyari. Well, hindi ko nila lahat kasi madami din akong kilalang mga abogado na matitino. Pero ang tanong, hanggang leave it to the lawyer na lang ba? Palagi, sila lang ba yung taxpayer? Sila lang ba yung naapektuhan? So syempre hindi. Most likely tayo yung naapektuhan. So yung mga politiko na yan, kapag may baha, hindi naman sila required na lumusong sa baha, masok sa opisina kahit bumabag yun, pagsiksikan sa MRT, LRT, sumabit sa jeepney, tumayo sa mga bus para lang makapasok at makauwi sa kanilang tahanan at kumita ng kaunting pera. Ang mga anak ng mga yan, masarap ang buhay na pumapasok sa exclusive schools, anytime pwede magbakasyon sa ibang bansa. Pag may bagyo sa Pilipinas, kaya nilang gawin. Atid sundo ng mga gagarang sasakyan, puno ng pagkain ng hapagkainan, puno ng pagkain ng refrigerator. Samantalang tayong may hirap, tipid na tipid tayo sa pera para lang ibayad natin sa mga taxes natin. Tapos kapag kinu-question mo sila, hindi lang sila sasagot. So yun yung mahirap sa Pilipinas. Tapos yung mga ginamit nilang pera na pinagkatiwala natin, hindi natin matanong kasi ayaw nilang sumagot, 'di ba? Tapos pag kailangan litisin, sino bang pumuprotekta sa mga akusado? Sila rin. At ang talo dito, mga Pilipino. So para sa akin, sana hinayaan na lang nilang gumulong ang impeachment trial kung wala namang kasing ginagawang mali at masama, walang tinatago, bakit matatakot, 'di ba? So o kaya kaya nila pinoprotektahan ang isang taong korap dahil pati sila ay kasali, kumbaga nakinabang sila, kaya sila ay madadamay din sa investigasyon. So of course, ito ay isang katanungan lamang. So hindi po ito laban ng mga loyalista, hindi laban ng kakamping or ng DDS, laban po ito ng buong bansa. Sana lang isang direksyon lang ang ating pinupuntahan at huwag nating hayaang abusuhin ng iilan ng pera ng bansa. So lagi na lang bang iupo natin sa mataas sa posisyon ay ang mga korap? Hindi na ba tayo nadala? So tayo hirap na hirap, sila maaluan ng buhay. So yun ang medyo nakakaawa sa ating mga Pilipino. Tapos tayo, ang gusto lamang nating malaman ay kung ano at saan dinala ang pera, at para sa maging accountable sila sa kanilang mga ginawa. So tapos ang mangyayari, yung ating ibang mga kababayan, sila pa ngayon ang pumuprotekta para litisin ng isang opisyal ng gobyerno. Sana naman po ay magkaroon tayo ng unity. So again, ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Mabuhay kayo lahat. Peace.